Oh, ito yung kinuha ni Jenny Lynn nung unang pagpunta ko dito. Balakbak na hilaw pa. Siya si Jenny Lynn, ang asawa ni Manching Manching. ito yung asawa niya na kulong. Kaya hanggang ngayon, siya pa rin talaga yung nag-uubliga sa mga sagingan na pamana ng kanyang asawa. O Jenny Lynn, magandang araw muli ha? Opo, ay. Oo. Sino yung sigaw ng sigaw doon sa kabila? May mga lasing doon? May siguro po, may naghahanap din ng ganito. Balakbak. Ay, hindi lang ikaw naghahanap ng ganito. Halos yung mga taga rito din naman naninirahan. Opo, pag ganito pong mainit, naghahanap din kahit mga bata kasi kung walang pasok sila, pambaon din nila. Ngayong araw, samantalay na namin pag wag mo sanang isipin na nag-aabala na naman sa inyo. Oo, kasi yung mga ganitong mga tao, mga busy sila pag mga nasa bukid, mga busy person sila. Anong game plan mo ngayong araw? Dati lang din po, maggagawa ng walis, magkukuha ng balakbak, maggagawa ng mantika. Kasi yan ang anak buhay ko ngayon, walang asawa ko, maglilinis itong mga abaka. Nililinisan pa itong abaka? Kasi po, pag Hindi ka lang dapat pala kuha ng mga ganito? Opo. Kailangan inaalagaan mo rin yung mga nagbibigay sa'yo ng kabuhayan. Para Ito na yung mga naipon niya, oh. Magaan talaga. Kasi Magaan. pag natuyo na to, kung gaganyan ko na lang, madali na lang ang trabaho ko. Wow. Iniisa-isa mo talagang pagpupudpud. Oh. Ha? Opo, Oh. Anak mo to! Halika dito! Anak mo! Halika! Siya yung nag-ano ng kalabaw! Siya yung sinakaya namin ng kalabaw! Mama mo? Anak mo to! Opo, sir. Kaninong kalabaw yon? Hinirap lang po namin yun, sir, na kalabaw. Kasi po, yung anak ko pong inoperahan, may ano po siya dito, yung cancer sa buto, naglalambot po ang buto niya. Oh. Ibinenta namin kasi po, na-hospital po yung anak ko yun. Kaya pala marunong siya magkalabaw. Bakit mo dinadrive yung kalabaw? Inutosan lang po kasi akong ihatid dun sa sabsaban. Sabsaban? Pero bakit may dala pang saklay? Mahila po kaya. Mahila? Sige. Sige na, may gagawin ka pa ata. Akit mo na, Jim, ulit itong nyog. Pang, ano ka, Jim? Hali na, Jim. Magawa tayo ng lana. Mag-akyat ng ano? Niyog po. Paakyat tayo ng niyog. Hoy, halika. Papaakyatin mo yung bata ng nyog. Opo, alangan naman ako, hindi na ako marunong umakyat ngayon. Dati po ako nag-akyat dyan. Ang lit-lit ng bata. Wait lang. Nay! Ayun na. Dahan-dahan lang, Nay, ha? Dana lang, Jim Boyle. Aakyat po yan dyan. Marunong na po yan. Palagi po yan nag-akyat kasi wala yung panganay kong anak. Dahan-dahan lang, Nay. Ang daming... Ay! Woo! Iulog mo na, Jim, sa rawugan. Yan, Jim, gagawin pa, Jim, na walis, Jim. Iulog mo na yan dalawa. Uubusin mo yung gagawing lana, mantika? Para maraming dami. Yan pa, Yun na. Jim. Sa sobrang hirap ng buhay dito sa bukid, marirealize mo talaga na napakaswerte mo doon sa bayan. Bukod sa madali yung hanap buhay doon, tas syempre nasa mga mall or kung saan-saan ka pwede magtrabaho. Dito sa bukid, talagang kahit mga bata, talagang batak na rin sa trabaho. Walang aasahan yung nanay niya para umakyat ng nyog. Jim, pag yan yung alang ng, langkoy. Ilang taon na yung anak mo mismo? 13. 13 years old. Mahulugan tayo dito. Dito ka na sa huwag ka dyan, nanay. Yan o. Dali, ito. Nay, tama na yan, nay. Baba na. Isarungan mo na yan. Mahulugan si mama mo sa ulo. Pag tamaan si mama mo sa ulo, wala ka ng nanay na maganda. O baba na dyan. Ikaw naman, nanay, pag aakyat yung anak mo doon sa taas, huwag kang harang-harang sa baba. Mahulugan ka dyan. Ay, nako. Baba na. Diyos ko! Wag mo ako mabiro-biro, ha? Diyos ko. Uy, yun ang laki. Diba yun? Ay! Yung ano mo, Ang skin mo. yung betlog mo, nagasgasan na.
Yung batang ito, mga bata talaga. Hello! Kiss Mama Virgilin! Kiss! Natakot yung... Tumakbo yung bata. Tuwang-tuwa. Halika dito! Halika dito! Oh, kiss Mama Virgilin! Gusto mo ng nyog? Ay! Halika! Manay! Ito yung sinasabi mong na-infeksyon. Yun po, sir. Cancer po. Nag-cancer na po kaya po yan sa buto. Naglalambot na po ang buto niya. Ito yung dahilan din kung bakit Naibenta nabenta na yung yung kalabaw namin. kalabaw ninyo. po. Kaya next time, Iho, mag-iingat palagi, ha? Opo. Ba't nakakatawa ba yung sinabi ko? Ang pag-iingat ay kailangan nasa sarili yun, ha? Para hindi ka na maulit na madisgrasya. Nadisgrasya to? Nasugat lang talaga. Basta po, namaga lang po yan. Namaga. Nag-umpisa sa sugat. Hindi, namaga. Tapos sabi po nila yung sabing kulibra daw po. Eh, ginamot namin. Saka po siya nagsugat. Ah. Kapag sugat niya po, ganyan na po, na ano, pina-opera. Sabi po ng doktor sa BMC, kay ano daw, naglalambot na yung buto niya. Kaya Kaya sabi po, sana puputulin yan, lalagyan ng stainless. okay na yan. At least basta meron kamusta ang pakiramdam mo? Nakakalakad ka naman? Normal? Nakakatakbo naman siya, di ba? Ay, magaling po yan tumakbo, sir. Huwag kang akit ng nyug, ha? Opo. Anong hindi? Nag-akit yan yung buko. Ikaw din naman nagtitraining sa mga bata. Ito, ang galing-galing, Hindi, pag wala ako, sir, nag-akit Oh, sila ito. ng mag-isa. Anong pakiramdam pag umaakit sa taas? Parang unggoy, kasi parang ganon. Oo, tingin ka doon, Tingin ka doon, nakikita ka nila nanonood sa iyo. Anong pakiramdam mo na nakakaakit ka sa taas? Heaven. Ano? Heaven. Heaven. Parang langit. Opo. Bata ka pa, marunong ka ng heaven na yan. Opo. Ikaw na, alam mong heaven? Pakiramdam ng heaven? Langit. Nararamdaman mo pag ang langit pag nandito yung asawa mo? Kahit wala. Ay! Bakit? Kasi Alam ko pag sobra kang sarap na sarap sa heaven na heaven talaga yung nararamdaman mo. Ikaw, umamin ka. May dalawa ka dito, may pangalawa ka. 10 pa, sir. Ha? Joke lang. May 10 ka dito, napapanood tayo ng asawa mo sa kulungan. Umayos-ayos ka. Ha? Bukol naman eh. Buko. Oo, 10 buko yung masarap. Bakit naman kasi iba naman nasa isip ko? Kasi yun talaga may asawa ka. Panindigan mo na. Sabihin mo sa asawa mo, batiin mo. Kumusta ka na dyan? Hindi pa kami nakakapunta dyan. Baka Sabado punta kami ulit dyan. Pupunta sana kami dyan ng Pasko. Kaso maulan, motor ang sasakyan. Alam mo naman, mababasa na naman yung Isasama mo sana yung mga anak mo. Opo. Gusto din sana makita nung asawa mo. Opo, pupunta po Siyempre, sana kami. Pasko, kailangan niya din maramdaman yung harm. Yung ang tawag nun, harm? Yung ang tawag nun? Warm hug. Warm hug. Oo, warm hug. Warm hug. Parang yung maligamgam na yakap galing sa mga anak. Upang lumakas din yung loob niya doon sa loob ng kulungan at patuloy ang paggawa ng kabutihan. Ha? Kung ano man yung pagkakamali na nagawa ng asawa mo, sana tuloy-tuloy na yun na magbago na siya, ha? Sabihin mo, ito, napapanood ka. Bakit, Ki? Michael po. Ki? Ang tawag ko po sa kanya. May Ki. Ano? Ki. Ki, bakit Ki? Kasi po, Michael. Siguro pag nag-aano kayo, Ki. Ha? Pag nag-aano kayo, Ki. Hindi naman. Hindi naman, charot lang. Pag siyempre pag nagtatakbo kayo, Ki. Iba mo naiisip mo, ha? Kaya kapag nakalabas ka na dyan sa kulungan, pagkatapos ng hearing, sana makalabas ka na dyan. Namimiss mo yung asawa mo? Para po may katulong na ako sa mga bata. Bukod sa katulong sa bata, totoo ba talaga na namimiss mo yung asawa mo? Opo. Para po may katulong ako sa lahat ng problema dito sa bahay. Yung pang-araw-araw na nangyayari sa inyo, pag-akyat ng nyog, paggagawa ng walis tingting o paghahanap buhay, problema ba yun para sa'yo? Problema, pero kinakaya namin po yan para sa mga anak namin. Paano kung araw-araw nangyayari sa inyo yan? Na puro hanap buhay, problema talaga. Sana naman baguhin mo yung pag-iisip na ganyan kasi ang nangyayari na araw-araw na kumikilos ka, hindi yan problema. Kumikilos ka dahil ayaw mong makitang nakahilata lang sa loob ng bahay yung mga anak mo na parang nakahiga lang at parang sama-sama kayo nakahiga at mawala na ng pag-asa habang wala yung
asawa mo. Yung pagkikilos, kailangan gagawin talaga araw-araw. Pagluluto, paghahanap buhay. Huwag mong sabihin na problema yun, ha? Ginusto nyo yung magkaroon ng maraming anak. Hindi yung problema, ha? Tandaan, ang anak ay blessing, ha? Kahit mahirap po, sir, ginagawa ko po ang lahat para sa mga anak ko. Kasabi ko nga po, minsan gusto kong sumuko na. Pero sa mga anak ko na lang akong makapit po para gawin tong lahat ng trabaho na to. Ginagawa ko po lahat para sa anak ko. Basta may makain lang sila araw-araw. Makapasok sa paaralan. Sige na, magpatuloy ka na yung ginagawa mo. May gagawin ka pa ba? Anong sulbo gagawin yan? Kukod ko rin po para gagawing mantika. Kudkurin mo na ako na magbubunot niyan. Bilisan mo na para marami kang magawang gata. Doon ka na kay mama mo. Hindi pangit. Huwag mo akong tawagin pangit, ha? Hindi ka naman po. Ay! Huwag mo akong maganyan. Tulungan mo yung nanay mo doon. Huwag kang titingin-tingin dyan sa... Tulungan mo yung nanay mo doon. Tinatawag ka ni mama mo. Sige na, ako nang bahala nito. Grabe yung ginagawa ng nanay nito. Bukod sa... Ayun, tingnan mo, nagkudkud na. Sabay-sabay pati yung mga anak niya tulong-tulong din. Ito yung isa din, itinan mo yung isa. Oh, nag-aantay ng sabaw ng nyog. Oo, tanda ng gym. Sibugwila. O kaya yung mga batugan dyan. Oo, yung mga tanghali na nagsisipag buhat-buhat dyan sa may higaan nila. Nako. Gayahin nyo yung mga gawain dito sa bukid, dito kayo manirahan. Nang mag-exercise ang katawan nyo. Harap. Inubusan ka, Wila? Ay, sabaw pala. Nako. Hindi mo yung bata, oh. Nag-aantay ng sabaw tapos tinapon ko lang yung sabaw dito sa may baba. Dali na, Ji. Tulong-tulong talaga sila, oh. Galing. Ang galing ng mga bata dito sa bukid mismo. Mas maganda talaga yung mga bata na naninirahan dito. Nahuhubog sila sa paraan na kung anong nakikita ng kanilang mga magulang, eh nagagaya pa din. Di gaya dun sa syudad. Pagka sa syudad kasi, yung mga bata, ang unang hawak doon pagka umaga, cellphone. Dito, unang hawak, itak. Maghahanap ng kung ano pwedeng mahanap sa palibot para maghanap ng anong tawag yung na tumutubo dyan sa may mga saging-saging, paana ng saging. Abaka. Hindi, yung mushroom. At Yung ano? tubo. Tubo ang tawag noon. Yung parang mushroom. Kaputi. Kabuti. Nakakakuha din kayo yan dito? Opo, binibenta din namin kung minsan. Oo. Ano? Lahat na lang nakikita nyo dito, talagang benta kayo? Opo, kahit po yan bunga ng kakayong buto niya, binibenta din po 150 daw yung 1 kilo ng buto ng kakao. Yung kakao, ay meron kakao, ayun, tingnan mo Frank. Isum mo, bunga. Ang galing. Grabe talaga dito sa bukid, kaso yung pag nandito ka sa bukid, magbibenta ka ng mga produkto pababa sa bayan, ang mumura. Kumpara sa syudad, pagdating sa syudad, kulang na lang hingiin yung mga produkto nyo. Opo, kulang na lang hingiin nila. Halimbawa, isang ganito, benta nyo, Ang benta po namin yan, mga 6 or 7 lang po. Kasi 7. maliit. tapos pag punta doon sa bayan, halos bilhin nilang sa inyo ng 3. Oo nga po, ang bili sa amin yan, mga 3-4 na piso na lang po. Kasi ang liliit lang. Tingnan nyo, maliit daw. Ang hirap ng pagbuhay-buhay dito sa bukid. Huwag niyong babaratin lahat. Itong mantika, magkano na yung benta mo niyan? 40 sabi mo isang bote. 40. Luging-lugi ka noon. 40 lang po. Taasan mo na. Kaya ko naman po kasi, kaya nga po sila ayaw nang bumili sa tindahan minsan kasi mahal na, 50 na po ang isang... O 50 mo na. Ako na nagpipresyo. 50 na ha. Gusto Kasi yung bote, binibili pa ninyo yung bote ng alak. Opo. Inuhugasan pa ninyo. Alipin pa kayo. Oo, alipin kayo sa paggagawa ng mantika tapos sila lang nakikinabang yung magkano, 40 pesos. 40 pesos, hindi pa 1 kilong bigas. Halos gawin mo yung 3 buti ng nyog, 2 araw.
Oh. 2 araw tama, maghahanap ka pa ng baon ng nyog, maghahanap ka pa Opo, kasi wala dito sa amin ang malapit. Minsan ng mga nyog, ganito, nadayo kayo. Opo. Paano kung ubos na yung mga bunga ng nyog dito? Minsan pag bibili kami doon sa mga kapitbahay namin ng niyog kung wala Ganito, makagawa ka lang ng mantika. Opo. Grabe, oh. Magkukudkud ka pa, nakakapagod magkudkud ng nyog. Di ba? Opo. Nakakapagod pero kailangan gawin. Ito na lang ang hanap buhay namin. Kung minsan po yan na dahon ng gabi, natatali namin. Laing. Tali namin ganyan, 10 piso din ang kuha sa amin. Galing. Oh, nilagay na yung baso. Oh, wait lang, iho. Halika dito, dyan ka na, halika na. Woo! May sabaw na si baby girl. Di pa ata nag-almusal yan. Nag-almusal naman po. Grabe, inom siya ng sabaw ng nyog, pero ayun, napapasok na. Ipapainggit sa mga kapatid. Oh, ako may ako. May sabaw ng nyog. Oh, ganyan yung mga bata. Oh. Umiinom siya ng sabaw ng nyog, manay, pero di nagaling yung sipon niya. Ano kasi po, lagi kasi nagpapaulan yan, kaya hindi nagagaling ng sipon. Kasi hindi pa mag-almusal, inom ng sabaw ng niyog. Sabaw pa, be. May sabaw pa dito. Halika dito, be. May sabaw pa dito. Dali, sabaw pa. Buko, hindi pa nagkumakain ng almusal. Oh. Kaya ang sipon, hindi natatanggal. Oh, okay na. Healthy yung mga iniinom ng mga... Alam nyo, ang ginaganda pa dito sa bukid, yung mga kinakain ng mga bata, hindi mga chichirya, yung mga iniinom, hindi mga soft drinks, kundi mga sabaw ng nyog. Oo. Anong pamalit mo dito sa mga chichirya sa baba? Anong kinakain dito? Lukban, bayabas. Oo, mga prutas. Minsan po kung mahinog na lang yung kakao, sila po kumakain yan. Ang galing. Tapos po kung minsan, ayaw, pili. Ako yung anak ko din, pag kumakain ng chichirya, sinasabi ko, huwag kang kakain ng sobra-sobra, huwag ka nang kumain ng mga ganyan kasi bad yan sa health. Oo. Grabe ang advantage ng mga pamumuhay dito sa bukid. Alam mo yung mga bata, hindi ka matatakot na kumain ng mga parang gami-gami. Anong tawag noon? Yung mga parang, anong tawag ng Frank? Yung Gummy worm, parang ganun gummy worm. Tapos yung mga lollipop na puno ng mga artificial ingredients. Oo, may mga parang ano nakalagay na mga artificial na nakalagay sa pagkain o ano. Oh, okay na. Ay, galing. Alika dito kay Mama Virgilin, alika. Kalong ka ni Mama Virgilin, alika, dali. hagdanat. Nagkagaling ka, ay, kiss ni Mama Virgilin. Ay, ang bait-bait ng bata, oh. Oh, paglaki mo, anong gusto mo paglaki mo? Ha? Sabi niya, uhaw na uhaw pa. Sige na, huwag ka masyado magparalakad-lakad. O, dito nakatapa yung mga tao dito. Oo. Tingnan nyo. Nakapaalang sila. Ito, ay nako. Tingnan mo itong kasama ko sa inyo mga man, i-reveal ko. How much yung relo mo? 1.5. 1.5. Yung damit mo, ano pangalan damit mo? Pen shop. Patingin. Pen shop. Pen shop. Yung bag mo, magkano yan? 3.5. 3.5. Diyos ko, nag-outfit ka dito sa bukid ng mamahalin. Yung hikaw mo, 1K. 1K. Yung tsinelas mo, 950. 950. Yung mineral water, 15. 20 pesos yan kanina. Ay, binago na. Oo. Binago ko kasi sa syudad, mahal talaga yan. Yung shirt mo, Hiniram lang. yung balabal. Okay. Okay. So, nagbibili ka ng halos 4K dito sa tuktok ng bukid? Yes. Di ka ba nahiya sa mga nandito? Ba't naman ako mahiya, Mama Virgilin? Kasama kita, di ba? Lagi tayo magkasama. O, di ba tinuruan kita, pag pupunta tayo ng mga ibablog natin, kailangan simple lang yung damit mo. Tingnan mo, mas doon niya kapatingnan sa akin. Hindi naman, Mama Virgilin. Simple lang to. Next time, magbihis ka ng ganitong outfit ko, ha? Ha? Opo. Next time, Next time. Nakakaya sa mga natin. tanongin natin si nanay kung nakakaya. Hindi mo baga kailangan ano, nay? Okay lang naman damit ko, di ba, nay? Okay lang po yan. Kung yan naman po ang trip niyo, wala naman kami magagawa. So, ibig sabihin, trip nyo yan. Magpa kayo, magganyan kayo na magpara kayong, anong tawag niyan?
Oh, Pulubi. ha? Parang pulubi. Hindi lang pulubi. Sa amin po kasi sir, hindi kami nagsusot ng mamahaling chinilas kasi madulas, madaling maputol, sayang lang. Pera namin bibili kami Ay, ng oo. Pag madulas yung yung mga daanan dito, di ba manay? Napuputol yung mga langit-langit nung tsinelas. pupo. Kasi naman namin yung mahal, bibili nga kami ng mahal, tapos isa at dalawang beses susot, putol na naman, ibibili na ng bago. So magbili kayo ng tsinelas, yung parang ganito, oh. Magbili kayo mamaya, ha? Manay, ha? Akong bahala sa tsinelas mo, ha? Sana yung pupunta si baby girl? Be! Sa lukban, Alokban, kakain siya ng mga prutas. Ayan, tapos ka nang maggawa ng mantika. Magsasampay ka na naman ng kinuha mong. balakbak po, para Balakbak. matuyo. Pag natuyo, pwede na naman ibenta. Wow. Ito. Pagka halimbawa, lahat-lahat na pagsama-sama mo yung mga income mo sa isang araw, balakbak, walis tingting, pagtinda ng mantika, or pagtinda ng gabi, or langka, magkano isang araw kinikita mo? Siyempre, tulong-tulong naman kayo ng mga anak mo niyan. Siguro po, mga 500 din po siguro. Oh! Kung sama-sama pong na-deliver sa isang Wow! araw. Kung Grabe. sama-sama. Yung Wow, 500! 500 pesos. So, marami naman kasi yung Mama Virgilin. Naglalana. Mantika. Ay, Oo, mantika yung nyog. Oo. tika. Wow, fake. Nagyonyog. Oo. Sisibak. Anong tawag nyo dyan, Nay? Balakbak. Balakbak. Oo. Alam ko lang Naamis kasi ka na. balakbak. Naamis ka na. Kasi Nakakaamis. sabi ko sa'yo, huwag ganun sumama pero interesting ka nung nakita mo yung vlog ni nanay. Nakakamiss, Nay. Pero nakakapagod yun, syempre, Nay. Kasi yung 500 sa akin, Nay, syempre, iba dun sa syudad. Syempre, trabaho ko, nagme-make up. Bayad lang yan sa akin ng mga hairstylist ko. Ganun. Wow. Si Nanay, all around. Siguro from 6 a.m. hanggang 5 p.m. Minsan po, mga Maaga yan. minsan mga 11 to 12 ng gabi. Nang gabi. Kasi naggagawa ako ng walis. Walis ting-ting. Mahirap na din sa 500 sa isang, parang kukonsume. Kung araw-araw pa lang gumagawa ka ng halos ganyan, rinarambul-rambul mo yung mga gawain talagang sinasabay-sabay mo, kikita ka ng 500 araw-araw, halos siguro 15,000 isang buwan. Hindi naman kasi kung ganitong maulan, hindi naman ako makakapatuyo nito. Ah! Kaya Halimbawa, isang buwan, kinikita ko magkano? Siyempre masipag siya. Ang ibang mga tao niya, gagawa lang, mag-iipon na ng balakbak. Ang ibang magagawa lang ng parang isang trabaho lang. Ikaw sinasabay-sabay mo. sa akin po, kung alin po ang halimbawa po, pag ganito maulan, kukuha ko ng ganito, para pag mainit na, isasampay ko siya pag tuyo. Oo. Habang naghihintay ako nito, gagawa ako ng walis. Oo. 'Di ba? Sabi ko sa iyo. Kami, si Nanay, Grabe. super mom. Oo. Kaya naman, kung habang nagluluto naman ako ng mantika, kasi pahigatong na yon, naggagawa ako ng Ano yung walis. sabi mong gumagawa ka ng mantika dito simula nung na-vlog kita? Marami nang nagpapa-order sa iyo. Opo, nag-ano naman po, nag-ano silang mantika. Kasi sa tindahan nga po, mahal-mahal ng mantika. Oh. Gusto nila yung wala pang preservative. Organic. Organic. Oh, tawag ng organic talaga. Organic. Very good, nanay. Bigyan ng award si Nanay. Anong award? And the big... Mamaya na. Oo, sige. Pero yung tsinelas, bibiliin ko na yun, ha? Tsinelas mo. Halika, dyan ka lang muna. Ano pa yung gusto mong bilhin dito, manay? Basta po ang Teka, may tanong ako sa'yo. Bago matapos ang programa, siyempre, namimigay naman kami ng papremyo. Oo. Pero yung papremyo is galing na doon sa mga nagpadala ng Gcash. Ano? Naintindihan mo? May nagpadala din sa'yo ng Gcash. At meron pa manay, nagpadala sa aking personal. Taga Cebu. Nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Oo. Kasi yun ay dahil humanga sa kasipagan mo. Sobrang sipag at pagtsatsaga mo na maiahon ang iyong family sa kabila ng kalunus-nus na pinagdaanan mo simula nung mawala yung asawa mo, nakulong, sabi mo para kang pumasa ng benting bato na ganito. Tinuro mo sa akin itong batong ito. Oo. para na rin ako niya nakagraduate ng college sa pag ko ang mga goal ko na sabi ko mapakain ko sila. Oh, O mapaaral ko sila. Sabi ko nga, para ka nang pagtapos sa college. opo. Ay, grabe, ano? Simple lang ang pangarap ni Nanay. Makakain lang sila ng Oh. maayos. Basta po talaga, ang pinakang pangarap ko lang tayo sa mga makapagtapos po sila ng pag-aaral nila kahit high school. Pero, wait, Nay. Parang sa'yo ko lang narinig yung ganyan na salita na yung maipakain mo lang yung anak mo ng
kumpleto na 3 beses ang araw, mapag-aral mo lang, feeling mo para ka nakapagtapos ng pag-aaral din sa Hindi po. kolehiyo. Opo. Galing. Yan po talaga sirang kugul ko lang sa po. Sabi ko po nga sabi ko nga po sa asawa ko, makatapos lang na pag-aaral ang mga anak natin. Kasi sa kita hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral. Sana man lang kahit man lang sa mga anak natin may makapagtapos. Para sabi ko nga tayo dito na lang sa bukid nabubuhay. Sana sila makakuha sila ng magandang trabaho na hindi na bukid na sabi nga nila kung ano ang puno siya ang bunga. Kung puro kayo abaka dito sa bukid, sana mabago naman po ng henerasyon. Wow. Kasi po, mahirap. Ayaw mong magbunga din yung pag-aabakan nyo, paggagawa nyo ng walis, paggagawa nyo ng mga gawain dito sa bukid. Ayaw nyong gayahin, kumbaga yung maging bunga. Kung gusto nyo maging bunga, yung mas higit pa. Po. Makapagtrabaho sa ko nga, opisina. kung puro kung dito sa bukid ang bunga saging, sana sa bayan meron ng Chicken Joy, lechon. hindi naman nagbubunga ng chicken to. Hindi, kakain na kayo, yun ay bunga. Kumbaga, Orange. sobrang na-achieve ng mga anak mo sa pagtapos ng pag-aaral is makakain nyo na yung mga pwede nyo makain ng mga lechon on the spot. Fried chicken, mabili nyo ng mga TV, mga rep, magarbong bahay, maggarbong damit. Yun Ha? po. Sabi, sipagan mo lang. sabi Kasi yung pangarap mo, alam mo naman, pag talagang mula sa iyong kahibut-hibuturan ng iyong puso ay talagang magkakatotoo at talagang pagsisikap naman na talagang pinagtutulungan nyo ng mag-asawa, magkakatotoo yan. Sabi ko nga po sa mga aki ko, makapagtapos lang kayo ng pag-aaral ninyo, masaya na ako, sabi ko sa mga anak ko. Kahit kung magtrabaho na kayo, tulungan niya ako sa hindi. Basta mapagtapos ko kayo ng pag-aaral ninyo. Yun lang po ang gusto ko sa kanila. Kahit na kung tulungan niyo ako, salamat. Kung hindi niyo ako tulungan, salamat. Pero ang obligasyon ko sa inyong patapusin kayo ng pag-aaral, mapakain kayo 3 beses ang araw, masaya na ako. Basta makatupad ko lang po yung mga ano. Kasi sabi ko nga, sabi ko minsan, Jimel, sabi ko minsan ang titigas ng ulo ninyo. Sabi ko gusto ko, kahit na matigas ang ulo ninyo, matapos ninyo ang pag-aaral ninyo. Kasi yan na lang ang merong yaman ako na ipapamana ko sa inyo. Kasi wala kami, alam naman ninyo, mahirap tayo. Pero ang Hindi ito sa edukasyon, inyong lupa. Nakikibukid lang kayo. opo, kasi Balang araw, magkaroon naman sana ng mga lupain ng iyong anak. ang edukasyon, sabi ko, ang edukasyon, kahit mamatay kayo sa inyo, yan na edukasyon na yan. Pero ang pera, lupa, nawawala kung waldas kayo. Pero ang edukasyon, kahit nawaldas kayo, hindi mawawala sa inyong edukasyon. Kaya yun po talaga ano ko po sa inyo, edukasyon lang po talaga. Sige, para may pagpatuloy mo yan, ganito ha? Dito ka. Para may pagpatuloy mo yung pangarap mo sa iyong anak, halika dito ha. Gusto ko dito tayo sa mismong harap ng iyong bahay dahil gusto ko ay dito tayo mag-umpisa ng panibagong yugto ng ikatutuwa mo sa buhay. Opo. Sige. Siyempre, ayan, may pangarap ka. Yung pangarap mo, yun din yung dahilan kung bakit ibibigay ko sa iyo yung binigay sa akin na tulong para sa inyo. Hindi ko sana ibibigay yon, kaso siyempre sabi ko sa programa ko, bago ako magbigay ng pangkabuhayang tulong is makilatis ko muna kung paano gagawin at paano gagastusin at para saan yung perang ibibigay ko ng buong buo. Total narinig ko at narinig din at napanood din ng mga manonood ng programang Virgil and Cares. Maging yung nagpaabot sa iyo nito na naiintindihan kung ano yung pangarap mo para sa iyong mga anak. Ito'y handog ng taga Cebu o mga taga Cebuano, ang babait at paano ba? Groceries o pera, ano ba? Kasi nalilito ako nasiraan yung kalabaw. Paano yun? Nasira yung kalabaw, yung... Meron naman po yan mahihiraman. Oo. Inaayos pa naman. Sige, ganito. Kung hahantayin pa kasi namin, magagabi na. So, malayo pa yung baba ng bukid na to. Alam mo yan. Oo. Ang sa akin lang, gusto ko sana mag-groceries na ako. Bilhan kayo ng 10 supot ng bigas, yung tig 25 kilos. Tapos, syempre, bigyan din kayo ng mga groceries na pwedeng pang araw-araw ninyo. Magbili kayo ng 1 box ng sardinas, 2 box ng Lucky Me. Hindi po Na-imagine mo? Hindi po ako nababili ng sardinas. Bakit?
Kasi po, yung sugat na anak Sugat, ko. sige. Gulay na naman, gulay na Gulay lang. po. At saka hindi po kasi siya po. Isda na lang isda, parang ganon. Ayun po. Kahit mag-istak ka ng mga tuyo-tuyo, kasi na-istak naman tuyo, di ba? Opo. Kahit wala kang rep, okay naman yun, ha? Opo. Na-imagine mo na, 8 supot ng bigas na tig 25 kilos. Yun sana ibibilhin ko sa'yo. Kaso nga lang, nasiraan yung kalabaw at napurnada, kayo na mismo magbibili. Ha? Opo. Sige. Magpasalamat ka na muna doon sa nagbigay sa'yo ng tulong kay Madam. Ayaw kasi magpabanggit nitong si Madam kasi very lang siya. Hindi siya shy. Parang gusto niya magpaabot ng personal pero gusto niya, nakikita niya lang at ayaw niyang banggitin yung pangalan niya. Oo. Ano siya, ano tawag doon? LGBT, bi, ano tawag doon? Babae siya na parang lalaki. LGBT. Oo, babae siya na parang lalaki na gwapo. Oo. Parang si Michelle D. Michelle D. Oo. Yung picture ng babae pero Ang puso sa lalaki. Oo, kaya ang puso niya rin ay para din sa mahihirap. Ha, ito, sige na. Magpasalamat ka na. Salamat po sa tumulong po sa Evangeline sa lahat. Hindi sa akin. Sa inyo na lang. Huwag mo na akong pasalamatan ako ulit-ulit sa charot lang. Okay na yun sa akin, ha? Marami pong salamat sa lahat ng tumulong sa akin, sa mga nanonood dyan. Maraming salamat sa may mga malaking puso na tumutulong sa mga taong nagsisikap para sa buhay. Sa lahat-lahat na po, salamat po. At saka sa Diyos po, dahil kung wala ang Diyos, wala kayo dito. Ang Diyos po ang naging daon, kaya kayo nandito sa amin, nagtulong. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tumulong, sa mga pinukaw ng Diyos ang puso para tumulong sa amin. Salamat po. 1, 1, 2, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maraming salamat po maraming salamat po sa tumulong sa akin. sa mga lahat ng taga Cebu. Sa lahat ng mga taga Cebu, sa lahat ng may malalaking puso na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maraming salamat po. Nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Kaya napanood yung kalagayan, yung sitwasyon mo dito. Alam mo yung perang hawak mo, hindi yan basta-basta mabilis nakuha lang, ha? Pinaghirapan din po nila Anong po. trabaho ng mga nasa ibang bansa? Mga caregivers. Ano pa? Mga yaya. Ano yung sakripisyo na nalalaman mo sa ibang bansa na ginagawa nila doon? Sakripisyo po nila, alam ko na po yan kasi malayo sila sa kanilang pamilya. Sige, tama. Tapos pag Pasko o New Year, wala sa mga pamilya nila, wala akong birthday, mga anniversary, wala po sila. Naghaba pong lumalaki ang mga anak nila, wala sa tabi nila, kung may sakit o may anak Maswerte nila. ka pala. Kasi kahit ganito yung mga problema mo, kahit ganito yung pagbuhay-buhay mo araw-araw, nahihirapan ka, akala mo kakaunti lang yung kinikita mo, kasama mo yung mga anak mo. Sabi ko nga po, tinutulungan ka pa, bakit ng nyog, nauutusan mo pa, ang sisipag. Sabi ko nga po, malas nga ako sa buhay pero maswerte pa rin ako. May mga anak po ako na kakapitan ko ng lakas ng loob. Kaya, salamat, Merry Christmas, and Happy New Year Salamat sa po. lahat ng mga OFW yung sumusuporta sa programang Virgin Cares. At ano pa, may dadagdag pa ako sa iyo, ha? Yung mga ibibigay ko sa iyo, bigay din yun ng mga nagpadala pa sa GCash, ha? Salamat po. Salamat, Lord. Salamat po sa Diyos at natugunan na po ang panalangin ko po sa iyo. Hinutin mo ako sa likod! Jeneline, hinutin mo ako sa likod! Itulak muna! Manoy! Tulak! Ay, tulak! Ay, Itulak mo, sige! Ay! Woo! Merry Christmas! Masahin mo ako sa likod! ay, masahin. Ay, bakit? Ay, nako! Okay na! Lukso ka baka. Prino na! Yung bato! Lagyan mo yung bato, ha, Vic! Sabi mo ayaw mo ng sardinas, bibilhan sana kita ng sardinas na box pa. Ayan, puro lang mga noodles, ha? Pero paminsan-minsan lang, ha? Ihalo mo doon sa mga talbos kamote, tapos mga malunggay, ha? Or ano mga gulay na pwedeng isabay sa paglaga, ha? Opo. Oo. Tapos ito na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Additional yung mga groceries pa. Nandito na yung mga whopper, mga cracker, may Mickey Bihon, may pansit. Ayan, lahat. May spaghetti, may gatas, may kape. Lahat ng mga, dyan, may mga lollipop pa dyan yung mga bata, ha? Para din malibang yung mga bata dyan sa bahay ninyo, ha? Congratulations! Salamat po sa sobrang hirap ng buhay namin. Hindi kami makapagbili ng ganito. Pero ngayon,
merong tumulong sa amin. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat. Oh. Ano ba ito? Philippine Carabao. Oo. Philippine Carabao, I salute you sa all sacrifices of all Filipino farmers. Thank you so much. Ikaw nang bahala dito ha. Pamasahe ko. O ikaw bili ka din ng damit mo o anuman pagkain mo. Sino maghawak? Hawakan mo na to. Ito, hawakan mo. Congratulations. Huwag mong ibilin kung anong paman ha. Sa kalabaw yan ha. Bili mo ng pagkain niya ha. Sige, good congratulations. O sige na dito. Dito.